Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na tayo muli mag-aaral ng kanyang mga salita. It's May 23, entitled God's Test of Loyalty. So, ito yung test ng Panginoon kung gaano tayo katapat sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pag-aaral nito sa Deuteronomy chapter 26, verse 18. The Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments. So, ang ating Panginoon sa mga oras na ito, o sa araw na ito, sa mga huling araw din, ay meron siyang pinili na mga tao na makakatayo sa kanyang pangako, na makahahawak sa kanyang pangako, na kailanman ay sumusunod sa utos niya. God has a test for us, and if we come up to the standard, we shall be a peculiar people. The Sabbath draws a separating line between us and the world, not faintly but in plain, distinct colors. So, ang Diyos, meron siyang pagsasanay, meron siyang testing sa bawat isa sa atin, kung tayo ba ay tatayo sa standard ng langit, upang tawagin tayong pinili, mga tira na kanyang mga piniling bayan. At nalalaman natin ang araw ng Sabat, ito yung nagseseparate mula sa mundo, nagseseparate sa atin at sa mundo. At makikilala natin siya sa kanilang mga kulay. So ito po yung ang Sabado po, ito po ay tanda ng Diyos kung tayo ba ay kanyang tagasunod. To those who have received the light of this truth, the Sabbath is a test. It is not a human requirement, but God's test. It is what will distinguish between those who serve God and those who serve Him not. And upon this point will come the last great conflict between truth and error. All who profess to keep God's law should stand united in the sacred observance of His holy Sabbath. So sa mga huling araw, kung makakatanggap tayo ng katotohanan patungkol sa araw ng Sabat, ito po ay isang patunay. Hindi po ito requirement ng tao, kundi ito yung testing ng Diyos sa atin. Kung tayo ba ay talagang nananampalataya at susunod sa Kanya. At mabidistinguish natin kung sinong nagsuserve sa Diyos at sino yung hindi sumusunod sa Kanya. Sa puntong ito, sa mga huling araw ng huling bakbakan ng katotohanan at kasinungalingan, lahat na nag-aangkin na sumusunod sa batas ng Diyos ay malalaman kung sila ba talaga ay sumusunod talaga. Kasi nga, sila ay tatayo at makikiisa sa sagradong observance ng kanyang araw ng Sabat. When the destroying angel was about to pass through the land of Egypt and smite the firstborn of both man and beast, the Israelites were directed to bring their children into the house with them and to strike the doorpost with blood. And none were to go out of the house, for all that were found among the Egyptians would be destroyed with them. So, sa panahon ng mga Israelhanon, sa mga Israelites, ay talagang may anghel na talagang magsisira at papatay sa mga taong hindi nananampalataya at hindi sumusunod sa payo ng Diyos. At pinatay nga ang mga unang anak sa taga-Ehipto dahil nga ang taga-Egypt ay hindi sumunod. Both man and beast. Ang mga Israelites ay directed na dinala ang kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan kasama nila at naglagay ng dugo ng tupa sa kanilang pintuan para ito yung nagsisimbolo na sila'y sumusunod sa payo ng Diyos. At sila ay umalis sa bahay at natagpuan nilang ang mga Egyptians ay na-destroy, dahil hindi nga sila sumunod ang mga Egyptians. We should take this lesson to ourselves. Again, the destroying angel is to pass through the land. There is to be a mark placed upon God's people, and that mark is the keeping of His holy Sabbath. We are not to follow our own will and judgment and flatter ourselves that God will come to our terms. So, nawa itong pag-aaral na ito, itong lesson patungkol sa mga Israelites ay matututunan po natin sa ating mga sarili. Again, ang destroying angel ay siyang titingin kung sino ang sumusunod at hindi. Sa mga huling araw, darating ang panahon na dadaan ang destroying angel sa ating mga tahanan kung tayo ba ay sumusunod sa Diyos o hindi. At ito po yung marka kung tayo ba ay bayan ng Diyos at marka kung tayo ba ay sumusunod sa kanyang banal na Sabat. At hindi tayo sumusunod sa ating mga sariling kalooban at sa mga sarili nating paghahatol, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin at ano ang kanyang gusto para sa atin.
That which looks unimportant to you may be of the highest consequence in God's special plans for the preservation of your life or the salvation of your soul. God tests our faith by giving us some part to act in connection with His interposition in our behalf. To those who comply with the conditions, His promise will be fulfilled. So, habang tayo ay tumitingin sa mga hindi importante, or habang tayo ay tumitingin sa mga bagay na hindi naman natin binibigyan ng halaga na ito'y plano ng Diyos sa atin, preserve po ang ating buhay o ang ating kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Nawa ay mapatunayan po natin na tayo mga tagasunod ng Diyos. Dahil ang testing ng Diyos sa ating mga pananampalataya ay pinagkaloob sa atin sa part ng ating mga action, or tayo yung kung meron ba tayong connection sa Kanya, His interposition sa kanyang pakikipaglaban sa atin in our behalf, at sino yung nagko-comply sa mga condition ng kanyang pangako para ang kanyang pangako, kung sinong susunod sa kanyang kalooban, ay matutupad sa mga taong susunod dito. Kaya nga ngayon sa panahon natin, parang hindi natin binibigyan ng halaga ang mga bagay ng Diyos, ngunit marirealize nawa natin na mas unahin nating hanapin ang Panginoon at ang kanyang kalooban at ang kanyang kaharian, at ang lahat ng bagay ay dadagdag na lang. We are faithfully to teach our children God's commandments. So, we should bring them into subjection to parental authority, and then by faith and prayer to commit them to God, and He will work with our efforts, for He has promised it. And when the overflowing scourge shall pass through the land, they with us may be hidden in the secret of the Lord's pavilion. So, nawa ay maging tapat po tayo na turuan ang ating mga anak o ang ating mga kabataan sa kautusan ng Diyos, at ito po ay magdadala sa kanila patungo sa buhay. Patungo kung ano yung parental authority. Nawa ay authority ng Diyos ang ituturo ng mga magulang, at ang kanilang mga pananampalataya at kanilang panalangin ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos, at sila ay kikilos at gagawa, at ang Diyos ay gagawa din po para sa ating mga pagsisikap, at pinapangako niya na kung tayo ay magiging tapat lamang na maging tagasunod niya sa kanyang kalooban, siya ay magiging sa atin, siya ang mananahan sa atin, at tayo ay itatago niya sa kanyang sikretong taguanan sa panahon sa kanyang galit. So maging handa po tayo, dahil pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iwan. Ano man ang mangyari, kung tayo lang talaga ay nasanay na maging tapat sa lahat ng bagay, at bigyan po natin ng lugar ito sa ating mga puso, pag-aralan pa ang kanyang mga salita. Kaya nga, sa pag-aaral natin sa umagang ito, nawa ay mas piliin po natin na maging loyal sa harap ng Diyos, upang sa mga huling araw ay matupad nga ang pangako ng Diyos sa atin, at maging tapat po tayo sa kanyang araw ng Sabat, sa lahat ng kanyang inutos sa atin, dahil tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, at purihin ang Diyos sa kanyang pagpapala, and God bless.